Magandang araw mga bata! Ating tatalakayin sa Makabansa 3, Quarter 1, Week 7, Day 3 ang pagpapahalaga at pagmamalaki sa kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Mas mauunawaan natin ang ating paksa kung tayo makikinig ng mabuti sa ating guro. Handa na ba kayo? Kung handa na ang lahat, simulan na natin ang talakayan. Mga layunin na ipakikita ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagmamalaki sa mahahalagang tao na humubog sa kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Panimulang gawain. Para sa ating balik-aral, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Number 1. Ano-anong mahahalagang pangyayari sa ating komunidad ang ating napag-aralan? Pangalawa, sa anong paraan sila nakapag-ambag ng kaunlaran sa ating kasaysayan? Pangatlo, bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, ano ang iyong magagawa upang mapahalagahan ang ating lokal na kasaysayan? Tumpak mga bata, ang lahat ng iyong sagot ay tama. Gawaing paglalahad ng layunin na ipakikita ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagmamalaki sa mahalagang tao na humubog sa kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Pangkatang gawain. Ayusin ang mga piraso ng isang larawan na ibibigay sa bawat pangkat upang makabuo ng isang salita o parirala. Ang mahalagang tao na humubog sa kinabibilangang komunidad ay tumutukoy sa mga individual na may malaking kontribusyon sa pag-unlad, pag-ubog at pagbabago ng isang komunidad. Ang kanilang mga gawa, pamumuno at impluwensya ay nagdudulot ng positibong epekto sa pamumuhay, kultura, ekonomiya at iba pang aspeto ng buhay sa komunidad. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga ganitong tao. Leader ng komunidad. Ang mga barangay captain, mayor o iba pang opisyal ng pamahalaan na nagpapakita ng mahusay na pamumuno at naglalatag ng mga proyekto at patakaran para sa ikabubuti ng komunidad. Pangalawa, mga edukador. Sila ang mga guro, prinsipal at iba pang mga nasa sektor ng edukasyon na nagtuturo at naghubog sa mga kabataan upang maging responsableng mamamayan. Pangatlo, mga negosyante. Sila ang mga lokal na negosyante na nagtatayo ng mga negosyo at nagbibigay ng trabaho at oportunidad sa mga residente. Pang-apat, aktivista. Sila ang mga taong lumalaban para sa karapatan ng mga miyembro ng komunidad at nagsusulong ng mga advokasya para sa kalikasan, karapatang pantao at iba pang mahalagang usapin. Panglima, mga tagapaglingkod. Mga doktor, nurse at iba pang tagapaglingkod sa kalusugan na nagsisilbi sa pangangailangan ng komunidad. Pang-anim, mga alagad ng sining at kultura, mga manunulat, artista, musikero,
at iba pang mga nasa larangan ng sining na nagpapanatili at nagpapalaganap ng kultura at tradisyon ng komunidad. Pang-7, mga relihiyosong leader. Sila ang mga pari, pastor, imam, at iba pang mga leader espiritual na nagbibigay ng gabay at suporta sa moral at espiritual na aspeto ng buhay ng mga tao. Ang mga taong nabanggit ay nagsisilbing inspirasyon at modelo sa ating komunidad at ang kanilang mga kontribusyon ay nag-iiwan ng pangmatagalang epekto sa kinabukasan ng lugar na ating kinabibilangan. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Ang mural painting ni Gon. Sa isang maliit na baryo sa Siargao, may isang batang nagngangalang Gon. Sa edad na 8, mahilig siyang magbasa ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng kanilang komunidad. Isang araw, habang naglilibot siya sa silid-aklatan ng paaralan, may nakita siyang isang lumang libro na may pamagat na Mga Bayani ng Ating Baryo. Agad niya itong kinuha at binasa. Sa bawat pahina ng libro, natuklasan ni Gon ang kwento ng mga tao na nag-ambag ng malaki sa kanilang baryo. Isa sa mga kwento ay tungkol kay Mang Tomas, isang magbubukid na nagpasimuno ng kanilang patubig upang masiguro ang ani ng mga magsasaka tuwing tag-init. Dahil dito, maraming pamilya ang hindi na nagugutom tuwing tagtuyot. Napag-alaman din niya ang tungkol kay Lola Nena, isang guro na nagturo sa ilalim ng puno noong panahon ng digmaan upang masiguro na patuloy na makapag-aral ang mga bata kahit na may kaguluhan. Marami sa kanyang mga estudyante ang naging matagumpay sa buhay at bumalik upang maglingkod sa kanilang komunidad. Napukaw ang damdamin ni Gon sa mga kwentong ito. Naisip niya na ang mga tulad ni Mang Tomas at Lola Nena ay hindi dapat makalimutan. Kaya't napagdesisyonan niyang gumawa ng isang proyekto upang masiguro na ang mga kwentong ito ay mabibigyan ng halaga at maipapasa sa susunod na henerasyon. Sa tulong ng kanyang mga magulang at guro, nagsimula si Gon ng isang mural painting sa pader ng kanilang paaralan. Ang mural ay naglalaman ng mga imahe ni Mang Tomas, Lola Nena at iba pang bayani ng kanilang baryo. Inilagay rin niya ang mga kwento sa ilalim ng bawat imahe upang mabasa ng lahat. Naging inspirasyon ni Gon sa kanyang mga kaklase at mga taga-baryo dahil sa kanyang proyekto. Muling nabuhay ang pagmamahal at pagpapahalaga ng mga taong may ambag sa kanilang kasaysayan. Ang mural ay naging simbolo ng pagkakaisa at pasasalamat ng buong komunidad. Sa bawat tininigon sa mural, nararamdaman niya ang pagmamalaki at saya. Alam niyang kahit sa murang edad ay nagawa niyang magbigay halaga sa mga taong minsang nagbigay ng malaking ambag sa kanilang komunidad. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Sagutin ang mga tanong. Number 1. Sino si Gon? Number 2. Ano ang hilig ni Gon? Number 3. Ano ang kanyang natuklasan dahil sa hilig niyang magbasa? Number 4. Paano nakatulong sa pamayanan si Mang Tomas? Si Lola Nena? Number 5. Papaano naipakita ni Gon ang kanyang pagpapahalaga at pagmamalaki sa mga taong may ambag sa kanilang komunidad? Pang-6, bilang mag-aaral sa 3 baitang, ano ang iyong magagawa upang maipakita ang pagmamalaki sa mga taong naging kasangkapan sa kaunlaran ng pamayanan?
Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan. Gawain 1. Magtala ng 5 pangungusap na naglalarawan o nagpapakita ng iyong pagmamalaki sa mahalagang tao na humubog sa iyong kinabibilangang komunidad. Halimbawa, gagawin kong inspirasyon ang kagitingang ipinamalas ng ating mga ninuno. Paglalahat at paglalapat. Sagutin ang mga tanong. Number 1. Sino-sino ang mahalagang tao sa ating sariling komunidad? Pangalawa, bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, paano mo maipapakita at ipagmamalaki ang mga mahalagang tao na nagkaroon ng kontribusyon sa pag-unlad ng iyong komunidad? Pagtataya. Panuto. Gumawa ng isang slogan na nagpapakita ng pagmamalaki sa mahalagang tao na humubog sa kasaysayan ng komunidad. Narito ang rubric para sa gagawing slogan. Para sa ating remediation, magtanong sa mga matatanda ng ilang mahalagang pangyayaring naganap sa sariling komunidad. Itala ito sa isang malinis na papel. Maraming salamat sa iyong pakikisa sa ating aralin ngayon. Tandaan, ang pagiging makabansa ay makikita sa ating pagmamahal sa bayan, pagpapahalaga sa ating kultura at pagtulong sa kapwa. Hanggang sa muli nating aralin, grade 3, paalam at patuloy na mag-aral ng may puso at sipag.